nagturing sa akin, matapos kong ibigay ang lahat. Ang kahihiyan, ang hiya na iyon, halos ikamatay ko. Habang patuloy siyang nagsasalita, lumipad ang isip ko sa nakalipas na 15 taon. Ako, ang kanilang ilaw ng tahanan. Isang ilaw na unti-unting nauupos na hindi man lang nila napapansin. Naalala ko ang kanilang kasal. Isang magarbong selebrasyon sa Tagaytay. Sabi ni Isabel, gusto niya ng dream wedding. Ang pangarap niya, ako ang nagbayad. 800,000 piso. Galing sa perang pinag-ipunan namin ni Arturo para sa aming pagtanda. Naalala ko ang down payment para sa kanilang bahay sa isang subdivision sa Laguna. 1,500,000 piso. Sabi ni Marco, investment ito, inay, para sa kinabukasan ng pamilya natin. Pero ang kinabukasan nila ay unti-unting umuubos sa kinabukasan ko. Ang mga sasakyan, ang mga bakasyon sa ibang bansa, ang libu-libong piso para sa tuition fee ng apo kong si Bea. Lahat ay galing sa akin. At ako ay naiwan sa maliit na apartment na ito, nag-iisa. Ang aircon ko, sira-sira na. Ang TV ko, may guhit na sa gitna. Ang sapatos ko, 6 na taon na sa akin dahil nanghihinayang akong bumili ng bago. Pero sila ay namumuhay na parang mga hari at reyna. Walang pakialam kung saan nanggagaling ang perang kanilang winawaldas. Basta mayroon silang ina na laging handang magbigay. Para sa kanila, ako ay isang anino lamang sa kanilang magarbong buhay. Isang taong nariyan lang, pero hindi nakikita. Hanggang sa dumating ang araw na ito. Ang araw na kailangan nila ako, hindi bilang ina, kundi bilang solusyon sa kanilang problema. Inay, nakikinig ka ba? Sigaw ni Marco sa kabilang linya. At doon, may nagbago sa akin. Tumingin ako sa lumang baul sa paanan ng aking kama. Sa loob niyon ay naroon ang mga passbook at titulo ng lupa. Ang lahat ng naiwan sa akin ni Arturo. Iyon ang aming lihim na yaman. Isang yaman na inilaan niya para sa aking pagtanda, para sa aking kapayapaan. Isang yaman na hindi alam ni na Marco kung gaano kalaki. Akala nila, nauubos na ang pera ko. Akala nila, ang maliit kong pensyon lang ang inaasahan ko. Akala nila, ako ay isang kawawang matanda na madaling utuin. Ang hindi nila alam, ang matandang ito ay may hawak na trump card. Sila, sa kanilang karangyaan, ang totoong mga kawawa. Sila ang mga alipin ng pera. At ako ay isang reyna sa sarili kong kaharian na nagpapanggap na isang hamak na alipin. Isang pawn sa kanilang laro na ngayon ay handa nang maging reyna. Ang matandang lola na kanilang tinatratong parang katulong ay may kapangyarihang bawiin ang lahat. At sa gabing iyon, napagtanto ko na oras na para gamitin ang kapangyarihang iyon. Tumawag ka sa asawa mo, sabi ko sa telepono. Ang boses ko, kalmado, malamig, puno ng desisyon at ibinaba ko ang telepono. Hindi ito paghihiganti. Hindi. Ito ay pagbawi. Pagbawi sa aking dangal. Ang dangal na unti-unti nilang tinanggal sa akin sa bawat perang kanilang hiningi, sa bawat kaarawan kong kanilang kinalimutan, sa bawat tawag na para lang mangutang. Gusto nila akong maging isang anino, isang taong walang boses. Ngayon, hindi lang ang pera ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking pangalan, ang aking pagkatao. Bibigyan ko sila ng isang leksyon, isang aral na hindi nila malilimutan, isang kwento na marahil ay isasalaysay pa nila sa kanilang mga apo. Ang kwento ng inang tumangging maging biktima. Ang kwento ng inang natutong unahin ang kanyang sarili. I will not stay silent anymore. Oras na para marinig nila ang aking tinig. Kung naranasan mo na ang magbigay ng walang katapusan, kung naramdaman mo na parang estranghero ka sa sarili mong pamilya, i-like at i-share mo ang video na ito. At mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Nais kong marinig ang iyong istorya. At sabihin mo sa akin, saan kayo nanonood? Upang makita natin kung gaano kalayo na ang nararating ng ating mga kwento.
dahil ang bawat isa sa atin ay may karapatang bawiin ang ating dangal. Samahan ninyo ako sa aking paglalakbay. Matapos kong ibaba ang telepono kay Marco, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa aking silid. Ang tanging maririnig ko ay ang malakas na pintig ng sarili kong puso at ang mahinang ugong ng lumang aircon na pilit lumalaban sa init ng gabi. Ang galit at pagkabigla na naramdaman ko kanina ay unti-unting napalitan ng isang malalim at pamilyar na kirot. Isang kirot na matagal ko nang dinadala, ngunit ngayon lang tuluyang gumising. Bumangon ako mula sa aking kama. Ang aking mga paa ay lumapat sa malamig na sahig. Naglakad ako papunta sa bintana at marahang hinawi ang kurtina. Sa labas, ang kalye ay tahimik. Ang dilim ay payapa. Ngunit sa loob ko, isang bagyo ang nagsisimulang mamuo. Isang bagyo na dala ng mga alaala. Ang mga alaala ng 15 taon. 15 taon ng walang katapusang pagbibigay. Bumalik sa aking isipan ang araw ng kasal nila ni Isabel. Isang magarbong selebrasyon sa isang sikat na garden venue sa Tagaytay. Ang sabi ni Isabel, iyon daw ang kanyang dream wedding. Ang gusto niya ay isang bagay na elegante. Isang bagay na pag-uusapan ng lahat sa loob ng maraming taon. At ganoon nga ang nangyari. Napakaganda ng kasal at napakamahal. Isang kasal na binayaran ko ng buo. 800,000 piso. Naalala ko pa ang panginginig ng aking kamay habang pinipirmahan ko ang tseke sa bangko. Ang perang iyon ay bahagi ng ipon namin ng yumaong asawa kong si Arturo. Iyon ang perang inilaan namin para sa aming pagtanda, para sa mga panahon ng tunay na pangangailangan. Ngunit nang yakapin ako ni Marco noong araw na iyon at sinabing, "Inay, kayo na po ang pinakamagaling sa lahat. Pangako, babawi kami sa inyo. Nawala ang lahat ng aking pag-aalinlangan." Naniwala ako. Ngunit ang pangakong iyon ay nanatiling isang pangako lamang. Pagkatapos ng kasal, sumunod naman ang kanilang pangarap na bahay. Isang magandang bahay sa isang kilalang subdivision sa Laguna. Dumating si Marco sa apartment ko isang hapon. Dala ang mga papeles. Sabi niya, "Inay, ito na po iyon. Ang perfect house para sa amin. Pero kailangan ng bangko ng mas malaking down payment." Hiningi niya sa akin ang 1,500,000 piso. Ang natitirang malaking bahagi ng ipon namin ni Arturo, ginamit niya ang pagbubuntis ni Isabel noon sa apo kong si Bea bilang dahilan. Para po ito sa pamilya namin, Inay. Para sa magiging apo ninyo. At ako, bilang isang ina at magiging lola. Ano ang magagawa ko? Ibinigay ko. Ibinigay ko ang perang dapat sana ay para sa aking seguridad, para sa kanilang kinabukasan. At hindi doon natapos. Ang daloy ng pera ay naging parang ilog na walang katapusan. Nang masira ang kanilang sasakyan, tumawag si Marco. 400,000 piso para sa bagong kotse. Nang maisipan ni Isabel na palitan ang kanilang mga muebles dahil luma na raw, naroon na naman ako. 200,000 piso. Nang magdiwang sila ng kanilang ika-10 anibersaryo, ako ang nagbayad para sa kanilang European tour. 300,000 piso. Ang laptop na kailangan ni Marco para sa kanyang trabaho, ang mga mamahaling regalo tuwing Pasko, ang mga handaan sa kanilang bahay kung saan bihirang-bihira akong maimbitahan. At syempre, ang pribadong paaralan ng aking apo na si Bea, 100,000 piso bawat taon para sa matrikula, uniforme, libro at mga field trip. Pinikit ko ang aking mga mata. Sinubukan kong alalahanin kung kailan ang huling beses na bumili ako ng isang bagay na mamahalin para sa aking sarili. Hindi ko matandaan. Ang TV sa aking sala ay 12 taon na, may isang berdeng linya na sa gitna. Ang ref ko ay maingay na, pero hanggat gumagana, hindi ko pinapalitan. Ang mga sapatos ko, ang paborito kong sapatos na laging kong suot, ay binili ko sa isang clearance sale. Dahil ayon sa doktor, kailangan ko raw ng sapatos na komportable sa aking mga paa. Pero kahit na ganoon, nagdalawang isip pa rin akong gastusin ang 8,000 piso. 8,000 piso para sa sarili kong kalusugan. Samantalang sila,
Isang hapunan lang nila sa isang mamahaling restaurant ay higit pa sa halagang iyon. Habang nakatayo sa harap ng bintana, dahan-dahan kong pinagtagpi-tagpi ang lahat, ang bawat tseke, ang bawat bank transfer, ang bawat perang iniabot ko, at sa aking isipan, isang nakakatakot na numero ang nabuo, 7 milyong piso. 7 milyon sa loob ng 15 taon. At sa lahat ng iyon, ano ang natanggap kong kapalit? Ilang pilit na yakap, ilang mabilisang tawag sa telepono, ilang thank you, inay na walang laman. Sa sandaling iyon, isang masakit na katotohanan ang sumampal sa akin. Hindi na ako ang kanilang ina, hindi na ako si Elena. Sa kanilang mga mata, ako ay naging isang bangko, isang institusyon na walang damdamin, walang pangangailangan, na laging bukas at laging may laman. At sa gabing ito, sa tawag na iyon, ang bangkong iyon ay tuluyan nang nagsara. Kinaumagahan, sumikat ang araw na parang walang nangyari. Ngunit para sa akin, iba na ang lahat. Isang bagong Elena ang gumising. Isang Elenang pagod na. Isang Elenang tapos na. Nagtimpla ako ng kape. Nagpainit ng 2 pirasong pandesal. Umupo ako sa aking maliit na mesa sa kusina, kung saan madalas kaming mag-almusal ni Arturo noon. Ang bawat paghigop ko sa kape, ang bawat pagkagat sa tinapay, ay tila isang ritual. Isang paghahanda para sa araw na haharapin ko. Hindi ko binuksan ang telebisyon. Hindi ko binuksan ang radyo. Ang tanging gusto ko ay katahimikan. Isang katahimikan na nagbibigay daan sa akin na pakinggan ang sarili kong mga iniisip. Pagkatapos kong mag-almusal, kinuha ko ang aking telepono. Gaya ng inaasahan, bumungad sa akin ang 37 missed calls at 22 text messages. Lahat galing kina Marco at Isabel. Hindi ko binuksan ang mga mensahe dahil alam na alam ko na ang nilalaman ng mga iyon. Isang halo ng panunumbat, pagmamakaawa, at paggamit ng aking konsensya. Ang perpektong resipe para maramdaman kong ako ang pinakamasamang ina sa buong mundo. Ngunit sa umagang ito, hindi na ito gumagana. Manhid na ako. Iniwan ko ang telepono sa mesa at nagtungo sa aking silid. Nagbukas ako ng aparador at kinuha ang isang lumang kahon ng sapatos. Sa loob nito ay ang mga katibayan ng aking mga sakripisyo, ang kopya ng tseke para sa kanilang kasal, ang mga resibo ng bank transfer, ang kontrata ng bahay kung saan nakapirma ang aking pangalan bilang co-maker. Habang tinitingnan ko ang mga papel na iyon isa-isa, lalong tumitibay ang aking desisyon. Ito na ang katapusan. Maya-maya pa, tumunog muli ang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, isang hindi pamilyar na numero. Isang numero na may area code ng Palawan. Huminga ako ng malalim bago ko ito sinagot. Hello? Magandang umaga po. Ito po ba si Ginang Elena Cruz? Tanong ng isang lalaki sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay formal at may autoridad. Opo, ako nga po. Sagot ko. Ako po si Police Officer Reyes mula sa Palawan Police Department. Tumatawag po ako patungkol sa inyong anak, si Ginoong Marco Cruz. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, ngunit pinanatili ko ang aking kalmadong boses. Ipinagpatuloy ng pulis ang kanyang pagsasalita. Ipinaliwanag niya na si Marco at Isabel ay kasalukuyang nasa kanilang istasyon. Ang resort ay nagsampa ng formal na reklamo ng estafa matapos nilang subukang umalis nang hindi binabayaran ang kanilang bill na nagkakahalaga ng 520,000 piso. Dagdag pa ng pulis, para makalaya sila at maiwasan ang mas malaking kaso, kailangan nilang bayaran ang utang kasama ang multa na 100,000 piso. Ang kabuuan, 620,000 piso. Pagkatapos niyang magpaliwanag, sinabi niya ang mga salitang inaasahan ko na. Ginang Cruz, ibinigay po ng anak ninyo ang inyong numero. Kayo raw po ang makakalutas ng sitwasyong ito. Kailangan po naming malaman kung maaari ninyong ipadala ang bayad sa lalong madaling panahon. Natahimik ako sandali. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko si Aling Flora, ang aking kapitbahay,
na nagdidilig ng kanyang mga halaman. Ang mga sasakyan ay patuloy sa pagdaan. Ang mundo ay patuloy sa pag-ikot na parang walang pakialam sa dramang nagaganap sa buhay ko. At sa sandaling iyon, nahanap ko ang aking boses. Isang boses na hindi ko alam na mayroon pala ako. Officer Reyes, sabi ko. Ang aking boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nagpapasalamat po ako sa inyong tawag. Ngunit ang anak ko po ay 40 taong gulang na. Siya ay isang hustong gulang na lalaki. Siya ang gumawa ng desisyon na magpunta sa mamahaling resort na iyan. Siya ang gumawa ng desisyon na gumastos ng perang wala siya. Kaya naman, ang mga desisyon na iyon ay may kaakibat na mga konsekwensya. At ang mga konsekwensyang iyon ay sa kanya, hindi sa akin. Hindi po ako magbabayad. Narinig ko ang pagkabigla sa katahimikan ng pulis sa kabilang linya. Marahil ay hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Sinubukan pa niya akong kumbinsihin. Pero Ginang Cruz, baka po hindi ninyo naiintindihan. Ang anak ninyo po ay maaring makulong ng ilang araw habang inaayos ang kaso. Naiintindihan ko po, putol ko sa kanya, at hindi ko po babaguhin ang aking desisyon. At bago pa man siya makapagsalita muli, ibinaba ko na ang telepono. Inilagay ko ito sa mesa. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Ang aking puso ay kalmado. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Gaan. Isang pakiramdam ng kalayaan. Tila ba isang napakabigat na kadena na nakapulupot sa aking balikat sa loob ng 20 taon ay bigla na lang nalagot. Ang kalayaang naramdaman ko ay hindi nagtagal. Pagkatapos ng tawag mula sa pulis, ang aking telepono ay muling nag-umpisang umugong na parang isang bubuyog na hindi mapakali. Sunod-sunod na mensahe ang pumasok. Hindi lang mula kay Marco, kundi pati na rin kay Isabel. Sa pagkakataong ito, binuksan ko ang ilan. Hindi para magpadala sa kanilang mga salita, kundi para patunayan sa sarili ko na tama ang aking ginagawa. Ang mensahe ni Marco, "Inay, anong ginawa mo? Sinabi ng pulis na ayaw mong magbayad. Paano mo nagawa sa akin ito? Anak mo ako. Sinundan pa ito ng isa pa. Ililipat na daw ako sa selda, inay. May mga delikadong tao dito. Ito ba ang gusto mong mangyari sa akin?" Ang mensahe naman ni Isabel ay mas matalas, mas masakit. "Elena, hindi ako makapaniwala. Hahayaan mo kaming makulong dito na parang mga hayop. Anong klaseng ina ka? Ang nanay ko, hinding-hindi niya gagawin sa akin ito. Alam niya kasi kung ano ang tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Ang bawat salita ay idinisenyo para saktan ako, para iparamdam sa akin na ako ay isang walang pusong ina, isang halimaw. Ngunit sa halip na sakit, ang naramdaman ko ay galit. Isang galit na matagal nang natutulog sa aking dibdib. Ang kanilang mga salita, sa halip na pahinain ako, ay lalo pang nagpatibay sa aking desisyon. Hindi na sapat ang pagtanggi. Kailangan kong putulin ang lahat ng ugat na nagkokonekta sa kanila sa aking pera. Kailangan kong siguruhin na wala na silang makukuhang kahit isang sentimo mula sa akin, maliban na lang kung ako mismo ang kusang magbibigay. Kinuha ko ang aking landline. Mas gusto ko ang landline para sa mga importanteng tawag. Mas malinaw, mas sigurado. Una kong tinawagan ang customer service ng bangko. "Magandang hapon po. Ako po si Elena Cruz. Nais ko po sanang ipakancel ang isang supplementary credit card na nakalink sa aking account." Ibinigay ko ang numero ng card ni Marco. Kinumpirma ng babae sa kabilang linya. Ang card po na ito ay nakapangalan kay Ginoong Marco Cruz. "Sigurado po ba kayo, ma'am?" "Siguradong sigurado," sagot ko. Ang aking boses ay matatag. "May isa pa po sana akong kahilingan." Dagdag ko, "Lahat po ng automatic monthly transfers mula sa aking account, nais ko na pong ipatigil. Mayroon akong nakasetup na transfer na 120,000 piso buwan-buwan. Ito ang kanilang allowance, ang perang sumusuporta sa kanilang marangyang pamumuhay." Muli, nagtanong ang babae, "Ma'am, sigurado po ba kayo?"
Kapag na-cancel na po ito, hindi na po ito maibabalik. Opo, iha. Sigurado ako, sabi ko. At sa pagsabi ko noon, tila isang napakalaking bato ang naalis sa aking dibdib. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ko ay mas magaan ako. Mas malaya, ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. At hindi nga ako nagkamali. Makalipas ang isang oras, tumunog muli ang telepono. Sa pagkakataong ito, ang pangalan na lumabas sa screen ay Margarita, ang ina ni Isabel. Ang balai ko na bihirang-bihira akong kausapin, maliban na lang kung may mga okasyon kung saan kailangan naming magpanggap na magkasundo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta at hindi maitatagong inis. Elena, tumawag sa akin si Isabel, umiiyak. Sinabi niya ang lahat. Paano mo nagagawang pabayaan ang sarili mong anak at manugang? Obligasyon mong tulungan sila. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Margarita, magandang hapon sa iyo. Walang sino man ang nagpapabaya. Sina Marco at Isabel ay parehong nasa hustong gulang na. Hustong gulang? Elena, nakakulong sila sa isang istasyon ng pulis na parang mga kriminal. At kasalanan mo ang lahat. Kung hindi mo sila tinuruan na umasa sa iyo, hindi sana sila aabot sa ganito. Natawa ako sa aking isipan. Isang tawang mapait. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Margarita, sabi ko. Pinipilit kong panatilihing kalmado ang aking boses. Sa loob ng 15 taon, halos lahat ng gastusin ng anak mo at ng anak ko, ako ang sumagot. Ang kasal nila, ako. Ang bahay nila, ako. Ang kotse, ang bakasyon, ang pag-aaral ng apo ko. Lahat ako. Samantalang ikaw, ano ang ginawa mo? Bukod sa pagrereklamo na hindi sapat ang ibinibigay ko, na hindi sapat na elegante ang kasal, na hindi sapat na eksklusibo ang subdibisyon, natahimik siya sandali. Marahil ay nabigla sa aking pagsagot. Hindi ka naming pinilit, Elena. Ginawa mo iyon dahil gusto mo. Dahil iyon ang responsibilidad ng isang ina. Tama ka, sagot ko. Walang pumilit sa akin. Ginawa ko iyon dahil sa pagmamahal. Ngunit ang pagmamahal, Margarita, ay hindi dapat isang panig lamang. Ang pagmamahal ay hindi dapat isang sakripisyo na walang katapusan. 40 taon na, si Marco. Tapos na ang aking responsibilidad na palakihin siya. Ang ginagawa ko sa mga nakaraang taon ay hindi na pagmamahal. Ito ay pagpapalaki sa isang taong walang pananagutan. Ender, narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga ng pagkainis. Kung hindi ka tutulong, ako ang tutulong. Ako ang magpapadala ng pera. At pagbalik nila, mag-uusap tayo ng masinsinan tungkol sa ugali mong iyan. Mabuti naman kung ganoon, Margarita. Tulungan mo sila, sabi ko. Pero tandaan mo ito, sa susunod na tumawag sila sa iyo, dahil mayroon na naman silang emergency. Sa susunod na kailangan na naman nila ng tulong pinansyal. Alalahanin mo ang pag-uusap na ito. Dahil sa araw na iyon, ikaw na ang kanilang bagong bangko. At bago pa siya makasagot, ako na ang unang nagbaba ng telepono. Sa pagkakataong iyon, alam kong tuluyan ko nang pinutol ang lahat ng nakasanayan. Ang tanikala na matagal nang gumagapos sa akin, sa wakas ay naputol na. Matapos ang sunod-sunod na mabibigat na pag-uusap, naramdaman ko ang isang matinding pagod. Hindi pagod sa katawan, kundi pagod sa kaluluwa. Tila ba naubos ang lahat ng lakas ko sa pakikipaglaban. Umupo ako sa aking paboritong silyon sa sala, ang luma at kulay berdeng silyon na ayaw ni Isabel. Ngunit para sa akin, ito ang pinakakomportableng lugar sa buong bahay. Dito ako nag-iisip, dito ako nagpapahinga. Ngunit ang aking pagpapahinga ay hindi nagtagal. Muling tumunog ang telepono. Gusto ko na sanang huwag pansinin. Ngunit nang makita ko ang pangalan sa screen, bumilis ang tibok ng aking puso. Si Bea, ang aking apo. Ang tanging sinag ng liwanag sa madilim na kabanatang ito ng aking buhay. Agad ko itong sinagot. Lola? Ang boses niya ay mahina at puno ng pag-aalala. Bea, apo, kumusta ka? Sagot ko, pilit kong pinapasigla ang aking boses.
Lola, tumawag po sa akin si Mommy. Umiiyak po siya. Sinabi niya po sa akin ang lahat na nasa police station po sila ni Daddy at na ayaw niyo raw po silang tulungan. Huminga ako ng malalim. Alam kong darating ang tawag na ito at alam kong si Bea ang pinakamahirap kausapin sa kanilang lahat dahil mahal ko siya at ayokong masaktan siya. Totoo iyon, Apo. Sa pagkakataong ito, hindi na sila tutulungan ni Lola. Narinig ko ang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na puno ng mga tanong na hindi masabi. Si Bea ay 19 anyos. Nasa kolehiyo, nag-aaral ng medisina dahil gusto niyang makatulong sa mga tao. Siya ay isang mabuting bata. Nasa kanya ang puso ng kanyang lolo Arturo. Lola, sabi niya maya-maya, ang kanyang boses ay nanginginig. Pwede po ba akong magtanong nang hindi po kayo magagalit? Siyempre, Apo. Kahit ano, sabi ko. Bakit po ngayon lang, Lola? Bakit po pagkatapos ng napakaraming taon, ngayon lang po kayo nagdesisyon na hindi sila tulungan? Ang tanong na iyon ay tumagos sa aking puso. Ito ay isang tanong na walang halong panunumbat. Isang tanong na puno ng purong pagnanais na umunawa. At alam kong karapat-dapat siya sa isang tapat na sagot. Bea, Apo, simula ko. Alam mo ba kung gaano kalaking pera na ang naibigay ko sa daddy mo sa loob ng 15 taon? Hindi po, Lola. Hindi po namin iyon napag-uusapan sa bahay. Sagot niya. Humigit kumulang 7 milyong piso, Apo. Baka higit pa. 7 milyon na galing sa pensyon ko, sa mga ipon na iniwan ng lolo mo para sa akin. Pera na dapat sana ay para sa aking pagtanda, para sa aking mga pangangailangan. Narinig ko ang kanyang paghinga ng malalim. Lola, hindi ko po alam na ganoon kalaki. Alam ko, Apo, walang nakakaalam. Dahil hindi ko sinasabi. Dahil sa tuwing tumatawag ang daddy mo, ang tanging sagot ko ay oo. Sa tuwing may kailangan siya, nagbabayad lang ako. At alam mo ba kung anong nangyari, Bea? Sa proseso, nawala ako. Hindi na ako si Elena. Naging nanay na lang ako ni Marco, lola ni Bea, biyena ni Isabel. Pero hindi na ako. Isang mahinang hikbi ang narinig ko sa kabilang linya. Lola, patawarin niyo po ako. Hindi rin po naging tama ang pagtrato ko sa inyo. Tumatawag lang din po ako kapag may kailangan ako. Kapag kailangan ko ng pera para sa libro o para sa lakad namin ng mga kaibigan ko. Katulad lang din po pala nila ako. Ang kanyang pag-amin ay nagdulot ng luha sa aking mga mata. Hindi, Apo. Iba ka. Dahil ikaw ay tumatawag sa kaarawan ko. Ikaw ay nangungumusta. Nakikita mo ako bilang isang tao, hindi bilang isang bangko. Pero hindi po iyon sapat, Lola. Hindi po kami naging makatarungan sa inyo. Walang sino man sa amin. Bea, Apo, sabi ko. Ang aking boses ay nagiging mas emosyonal. Nang mamatay ang lolo mo, gumuho ang mundo ko. At nang mag-umpisang humingi ng tulong ang daddy mo, kumapit ako doon. Dahil binigyan ako noon ng isang layunin. Naramdaman kong kailangan pa rin ako. Ngunit ang pagiging kailangan ay ibang-iba sa pagiging minamahal. 20 taon bago ko iyon naintindihan. At ang ginagawa ko ngayon, Apo, hindi ito para parusahan ang daddy mo. Ito ay para iligtas ang sarili ko. Para bawiin kung anuman ang natitira sa buhay ko bago pa maging huli ang lahat. Ano po ang gagawin ninyo, Lola? Tanong niya. Mabubuhay ako, Bea. Mabubuhay ako para sa sarili ko. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Isang buntong hininga ng pagtanggap. Tama po iyon, Lola. Karapatan niyo po iyan. And now, ang mga salitang iyon, ang suportang iyon, mula sa aking apo, ay higit pa sa sapat. Ito ang kumpirmasyon na kailangan ko. Ang pag-uusap namin ni Bea ang nagbigay sa akin ng lakas at kapayapaan na harapin ang anumang darating. Alam kong mayroon akong isang kakampi, isang taong nakakaintindi. At sa sandaling iyon, sapat na iyon, lumipas ang isang araw na puno ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na tila ba naghahanda sa paparating na bagyo. Alam kong nakalaya na sila. Sinabi sa akin ni Bea
na ang kanyang Lola Margarita ang nagbayad ng lahat. At alam ko rin na pauwi na sila. Pauwi para harapin ako. Ang buong araw na iyon ay ginugol ko sa paghahanda. Hindi sa paghahanda ng pagkain o paglilinis ng bahay, kundi sa paghahanda ng aking sarili. Pinatibay ko ang aking puso. Pinatatag ko ang aking isipan. Dahil alam kong ang paghaharap na ito ay hindi magiging madali. Kinaumagahan, bandang 10:00, narinig ko ang malalakas na katok sa aking pinto. Hindi ito ordinaryong katok. Ito ay isang pagkatok na puno ng galit at pagkadismaya. Huminga ako ng malalim bago ko ito binuksan. At doon, sa harap ko, nakatayo ang aking anak na si Marco at ang kanyang asawang si Isabel. Ang kanilang mga mukha ay gusot. Ang kanilang mga mata ay namumula. Sa likod nila ay ang kanilang mga maleta. Diretso sila mula sa airport. Paano mo nagawa ito sa amin, Inay? Ito ang unang mga salita na lumabas sa bibig ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. May ideya ka ba sa pinagdaanan namin? Sa kahihiyan? Hindi ako sumagot. Sa halip, binuksan ko ng maluwag ang pinto. Pumasok kayo, sabi ko sa isang kalmadong boses. Pumasok sila, hila-hila ang kanilang mga bagahe. Tumayo sila sa gitna ng aking maliit na sala, nakatingin sa akin na para bang ako ay isang estranghero at marahil, sa puntong iyon, isa na nga akong estranghero sa kanila. Ang Elenang kilala nila, ang Elenang laging nakayuko at laging sumusunod, ay wala na. Umupo kayo, sabi ko. Kailangan nating mag-usap. Ayaw naming umupo, sigaw ni Isabel. Ang gusto namin ay isang paliwanag. Bakit mo sinira ang aming bakasyon? Bakit hinayaan mo kaming tratuhin na parang mga kriminal? Hindi ako natinag. Umupo ako sa aking paboritong silyon, ang silyong kinaiinisan niya. Tiningnan ko sila ng diretso sa mata. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko sila, hindi bilang anak at manugang ko, kundi bilang 2 taong nasanay sa isang buhay na hindi naman talaga kanila. Si Marco, suot ang kanyang mamahaling damit at relos na alam kong nagkakahalaga ng higit sa 200,000 piso. Si Isabel, dala ang kanyang designer bag at suot ang isang damit na marahil ay mas mahal pa sa kabuuang gastos ko sa damit sa loob ng 1 taon. Nakita ko ang 2 taong hindi kailanman nag-alala tungkol sa pera dahil laging mayroong isang Elena na handang sumalo sa kanila. Isang tanong, isang sagot. Inay, sabi ni Marco, humakbang siya palapit sa akin. Bakit hindi mo ipinadala ang pera? Sa halip na sumagot, tumayo ako. Naglakad ako papunta sa aking silid. Narinig ko ang kanilang pagbubulungan, ngunit hindi ko na inintindi. Pagbalik ko, dala-dala ko na ang kahon ng sapatos, ang kahon ng mga alaala, ang kahon ng katotohanan. Inilapag ko ito sa maliit na center table sa pagitan namin. Dahan-dahan kong binuksan ang takip at isa-isang kong inilabas ang mga papel. Inilatag ko ang mga ito sa mesa na parang mga baraha sa isang laro ng poker. Nakikita niyo ba ito? Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ito ang tseke para sa kasal ninyo. 800,000 piso. Kumuha ako ng isa pa. Ito, ang resibo para sa down payment ng bahay ninyo. 1,500,000 piso. Sunod-sunod kong inilabas ang mga resibo. Ito para sa kotse, 400,000 piso. Ito para sa biyahe ninyo sa Europa, 300,000 piso. Ito para sa laptop, sa mga muebles, sa mga tuition fee, sa mga emergency, sa mga bakasyon, sa mga luho. Lumapit si Marco sa mesa. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang mga papel. Si Isabel naman ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Ngunit nakita ko ang unti-unting pagbabago ng kulay ng kanyang mukha. Patuloy ako sa paglalabas ng mga papel. Bawat resibo ay tila isang patak ng dugo mula sa aking puso. Ngunit kasabay ng sakit ay ang pakiramdam ng paglaya. Ito ang katotohanang matagal kong itinatago, ang katotohanang matagal kong ayaw harapin. 7,000,000 piso. Sabi ko nang mailabas ko na ang huling papel. Humigit kumulang.
Iyan ang naibigay ko sa inyo sa loob ng 15 taon. 7 milyong piso na galing sa pensyon ko, sa ipon ng ama ninyo, sa perang dapat sana ay magpoprotekta sa aking pagtanda. Dinampot ni Marco ang isa sa mga resibo. Tiningnan niya ito na para bang ngayon lang niya ito nakita. At marahil, totoo nga. Marahil ay hindi niya kailanman inisip kung saan nanggagaling ang pera. Para sa kanya, ito ay isang bagay na laging nariyan. Isang balon na hindi nauubusan. Inay, ako. Simula niya, ngunit hindi ko na siya pinatapos. Alam mo ba kung ilang beses mo akong inimbitahan na maghapunan sa bahay ninyo sa loob ng 15 taon, Marco? 3 beses. 3 beses lang. Alam mo ba kung ilang beses mo akong tinawagan para lang manggumusta nang walang kasunod na pakiusap? Mabibilang ko lang sa aking mga daliri. Alam niyo ba kung kailan ang huling beses na nakatanggap ako ng isang matinong regalo sa kaarawan ko? Hindi ko na matandaan. Hindi iyan patas, sabi ni Isabel. Sa wakas ay nakapagsalita. Mayroon kaming mga abalang buhay, mga responsibilidad. Hindi namin kayo matatawagan sa lahat ng oras. Pero natatawagan niyo ako kapag kailangan niyo ng pera, sagot ko. Kapag ganoon, mayroon kayong oras. Kapag ganoon, naaalala ninyo na mayroon pala kayong ina. Ang pagtutuos ay nagsimula na. At sa harap ng malamig at matigas na katotohanan na nakalatag sa mesa, ang kanilang galit ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kanilang yabang ay biglang naglaho na parang bula. Ang katahimikang bumalot sa aming sala ay mas mabigat pa kaysa sa mga sigawang naganap kanina. Ang mga resibong nakakalat sa mesa ay tila mga tahimik na saksi sa mahabang panahon ng aking pagtitiis. Si Marco ay nakatayo pa rin, nakayuko at paulit-ulit na tinitingnan ang mga papel. Si Isabel naman ay napaupo sa sofa. Ang kanyang postura ay hindi na postura ng isang reyna, kundi ng isang taong biglang natalo sa isang laban na hindi niya inaasahan. Hindi ko alam na ganyan ang nararamdaman mo, inay, sabi ni Marco sa isang mahinang boses. Hindi mo naman sinabi, dahil hindi ka naman nagtanong, sagot ko. Ang aking boses ay puno ng pait. Dahil hindi ka huminto para isipin kung ano ang epekto nito sa akin. Dahil para sa inyo, ako ay si inay na malakas. Si inay na laging may solusyon. Si inay na laging may pera. Umupo akong muli sa aking silyon. Bigla kong naramdaman ang isang matinding pagod. Isang pagod na hindi pisikal. Isang pagod na emosyonal. Tila ba ang bigat ng 15 taon ay sabay-sabay na bumagsak sa aking mga balikat. 3 araw na ang nakalipas. Sabi ko, tiningnan ko silang dalawa. Ipinakansela ko na ang iyong supplementary card, Marco. Ipinatigil ko na rin ang buwanang transfer na 120,000 piso. At kahapon, nag-book ako ng isang biyahe papuntang Batanes. Isang 10 araw na biyahe. Isang biyahe na gagastusan ko para sa aking sarili. Isang biyahe na gagawin ko nang walang pakiramdam ng pagkakasala. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng purong pagkabigla. Ang pagputol sa pera, iyon ang isang bagay na hindi nila kailanman inasahan. Hindi mo maaaring gawin iyan, sabi ni Isabel. Bigla siyang napatayo. Umaasa kami sa perang iyon. Mayroon kaming mga bayarin. Ang mortgage ng bahay. Mayroon kayong mga trabaho, putol ko sa kanya. Mayroon kayong mga sahod. Ang wala sa inyo ay ang karapatan sa aking pera. Hindi na ngayon. Pero inay, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ano ang gagawin namin? Hindi namin kayang bayaran ang lahat kung wala ang tulong mo. Matututo kayo, sabi ko. Mag-adjust kayo. Gagawin ninyo kung ano ang ginagawa ng milyon-milyong tao araw-araw. Ang mabuhay ayon sa inyong kinikita. Tumayo rin ako. Sa pagkakataong ito, ako naman ang humakbang palapit sa kanila. At isa pa, sabi ko, ang aking boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Huwag niyo na akong kakausapin na para bang ako ay empleyado ninyo. Huwag niyo na akong tratuhin na para bang ang halaga ko lang ay ang aking pera. Kung gusto ninyong magkaroon ng relasyon sa akin,
Kailangan itong maging isang tunay na relasyon. Isang relasyon na may respeto, may pagbibigayan, at may tunay na pagmamahal. Kung hindi, mas mabuti pang wala na lang. Kinuha ni Isabel ang kanyang bag. Naglakad siya papunta sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Magsisisi ka, Elena. Sabi niya, mag-iisa ka sa iyong pagtanda. At sa araw na iyon, malalaman mo na mas kailangan mo ang iyong pamilya kaysa sa kailangan kanila. Ang kanyang mga salita ay parang lason. Ngunit hindi na ito kasing talab ng dati. Marahil tama ka, Isabel. Marahil ay mag-iisa nga ako. Ngunit mas gugustuhin ko pang mag-isa na may kapayapaan kaysa makasama ang mga taong ang tingin lang sa akin ay isang kayamanan na pwedeng ubusin. Isinara niya ang pinto ng malakas. Ang kalabog ay umalingaw-ngaw sa buong apartment. Naiwan kaming dalawa ni Marco sa gitna ng sala. Nakatingin kami sa isa't isa at sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Luha. Ang unang mga luha na nakita ko mula sa kanya, simula noong siya ay isang bata pa. Patawad, inay, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako dahil hindi ko nakita. Patawad dahil ginamit kita. Patawad dahil hindi kita pinahalagahan. Patawad din, Marco. Patawad dahil hinayaan kong umabot tayo sa ganito. Lumapit siya sa akin. At sa pagkakataong iyon, niyakap niya ako. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi. Isang yakap na nagsasabing, naiintindihan ko na. Niyakap ko siya pabalik. Naramdaman ko ang pagyanig ng kanyang mga balikat. Umiiyak ang aking anak. At sa mga luhang iyon, naramdaman ko ang isang maliit na pag-asa. Kailangan ko ng panahon para pag-isipan ang lahat, inay. Sabi niya nang kami ay maghiwalay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. And go. Kunin mo ang lahat ng panahong kailangan mo. Anak, nandito lang ako. Umalis siya. Isinara ko ang pinto. Sumandal ako dito at hinayaan kong bumuhos ang aking mga luha. Umiyak ako para sa mga nasayang na taon. Umiyak ako para sa nasirang relasyon. Umiyak ako para sa Elenang namatay at para sa Elenang isisilang pa lamang. Ang pagsisisi ay dumating na. Ngunit ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso na ngayon pa lang namin sisimulan. Ang mga sumunod na araw ay dumaan sa isang ulap ng katahimikan. Hindi tumawag si Marco, hindi rin tumawag si Isabel. Ito na ang pinakamahabang katahimikan sa pagitan namin sa loob ng 15 taon. Sa simula, natakot ako. Nagduda ako sa aking sarili. Tama ba ang ginawa ko? Masyado ba akong naging malupit? Tuluyan ko na ba silang nawala? Ngunit sa tuwing bumabalik ang mga pagdududang iyon, inaalala ko ang kahon ng mga resibo. Inaalala ko ang 7 milyong piso. At ang takot ay napapalitan ng katiyakan. Habang papalapit ang araw ng aking biyahe, ang aking atensyon ay unti-unting nalipat. Mula sa sakit ng nakaraan, patungo sa pag-asa ng hinaharap. Ito ang unang pagkakataon na mayroon akong isang bagay na aasahan, isang bagay na para lamang sa akin. Nag-research ako tungkol sa Batanes. Tiningnan ko ang mga larawan ng mga luntiang burol, ng mga batong bahay, ng malalakas na alon na humahampas sa dalampasigan. Sa bawat larawang nakikita ko, lalo akong nasasabik. Isang araw, nagpunta ako sa mall para bumili ng mga gamit para sa aking biyahe. Pumasok ako sa isang tindahan ng mga outdoor apparel. Bumili ako ng isang bagong backpack, mga damit na komportable para sa paglalakad, at isang sombrero para proteksyon sa araw. Pagkatapos, nagpunta ako sa isang shoe store. Namuhunan ako sa isang pares ng matibay at komportableng sapatos na nagkakahalaga ng 8,000 piso. Ang parehong halaga na ipinagkait ko sa aking sarili, 6 na buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon, habang binabayaran ko ito sa cashier, wala akong naramdamang pagsisisi. Ang tanging naramdaman ko ay kagalakan. Ang paglalakbay patungong Batanes ay isang paglalakbay patungo sa isang bagong mundo. Mula sa eroplano, natanaw ko ang kagandahan ng mga isla.
Pagdating ko doon, sinalubong ako ng isang hangin na sariwa at malinis. Kasama ako sa isang tour group na binubuo ng mga taong katulad ko. Mga senior citizens na naglalakbay mag-isa. Bawat isa sa kanila ay may dalang sariling kwento ng sakit, pagkawala at pagbangon. Doon, nakilala ko si Stella, isang biyuda mula sa Cebu na ngayon lang ulit natutong ngumiti. Nakilala ko si Victor, isang retiradong guro mula sa Iloilo na tinutupad ang pangarap niyang libutin ang Pilipinas. At nakilala ko si Margaret, isang matandang dalaga mula sa Maynila na inilaan ang buong buhay niya sa pag-aalaga sa kanyang mga magulang. At ngayon, sa edad na 75, ngayon pa lang niya natutuklasan kung sino talaga siya. Sa loob ng 10 araw, naging pamilya kami. Sabay-sabay kaming umakyat sa Vayang Rolling Hills kung saan pakiramdam mo ay abot kamay mo na ang langit. Sabay-sabay kaming namangha sa mga bahay na bato sa Sabtang Island, mga bahay na sumisimbolo sa katatagan ng mga Ivatan. Nagpunta kami sa Marlborough Country at pinanood ang paglubog ng araw. Sa mga gabing malamig, nagkukuwentuhan kami habang umiinom ng mainit na tsokolate. Ibinahagi ko sa kanila ang aking kwento. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong may mga taong tunay na nakikinig at tunay na nakakaintindi. Sa Batanes, natutunan kong muling huminga. Natutunan kong pahalagahan ang mga simpleng bagay. Ang pagdampi ng hangin sa aking mukha, ang tunog ng mga alon, ang ngiti ng mga batang Ivatan. Natutunan kong maging mag-isa nang hindi nalulungkot. Natagpuan ko ang kapayapaan sa aking sariling piling. Isang hapon, habang nakaupo ako sa isang bangin na nakaharap sa dagat, naalala ko ang sinabi ni Isabel. Mag-iisa ka sa iyong pagtanda. Ngumiti ako. Marahil, mag-iisa nga ako. Ngunit kung ang pag-iisang ito ay kasing payapa ng Batanes, kung ito ay kasing puno ng ganda at pag-asa, kung ganito ang pakiramdam ng kalayaan, handa akong yakapin ito. Ang paglalakbay sa Batanes ay hindi lang isang bakasyon. Ito ay isang paglalakbay pabalik sa aking sarili. Isang paglalakbay kung saan natagpuan ko muli si Elena, ang Elenang matagal nang nawawala. Ang araw ng aking pag-uwi ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang 10 araw sa Batanes ay tila isang magandang panaginip na ayoko nang magisingan. Habang nasa eroplano pabalik ng Maynila, ang aking puso ay puno ng pasasalamat, ngunit mayroon ding isang maliit na bahagi nito na puno ng pangamba. Ang Batanes ay naging aking kanlungan. Isang lugar kung saan ako ay si Elena lamang. Hindi ina, hindi lola, hindi biyuda. Si Elena lang. Ngayon, babalik na ako sa realidad. Isang realidad na iniwan kong magulo. Ano ang naghihintay sa akin? Ang lamig pa rin ba ng kanilang galit o isang katahimikan na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw? Habang tinitingnan ko ang mga litratong kinuha ko sa aking maliit na kamera, isang partikular na larawan ang umagaw sa aking pansin. Ito ay isang larawan ko na kinuna ni Stella, ang bago kong kaibigan mula sa Cebu. Nakatayo ako sa tuktok ng Vayang Rolling Hills. Ang aking buhok ay malayang nililipad ng malakas na hangin at isang malawak at totoong ngiti ang nasa aking mga labi. Ang aking mga mata ay nakatingin sa malawak na karagatan, tila ba tinitingkoy ang walang hanggang posibilidad. Pinagmasdan kong mabuti ang babae sa litrato. Ibang-iba siya sa Elenang, nakatingin sa salamin, 3 linggo na ang nakalipas. Ang Elenang iyon ay may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata, may bigat sa kanyang mga balikat. Ngunit ang babae sa litratong ito, siya ay magaan. Siya ay masaya, siya ay buo, siya ay malaya, at ipinangako ko sa aking sarili na hinding-hindi ko nahahayaang mawala muli ang babaeng iyon. Paglapag ng eroplano sa Maynila, sinalubong ako ng pamilyar na ingay at alinsangan ng syudad. Tila ba bawat hakbang ko palayo sa airport gate ay isang hakbang palayo sa kapayapaang natagpuan ko. Habang hinihintay ko ang aking bagahe sa karusel, pinagmamasdan ko ang mga pamilyang nagtatagpo, mga yakap, mga ngiti, mga luhang dala ng pananabik. Isang bahagi ng akin ang nakaramdam ng inggit. Naalala ko ang mga dating panahon. Noong maliit pa si Marco,
kung paano siya tumatakbo para salubungin ako sa tuwing uuwi ako galing sa trabaho. Kailan ang huling beses na naramdaman ko ang ganoong klaseng mainit na pagsalubong? Hindi ko na matandaan. Nang makuha ko na ang aking maleta, nagsimula na akong maglakad palabas ng arrival area. Ang aking plano ay simple lang. Magbubuk ako ng Grab, uuwi sa aking tahimik na apartment, mag-aayos ng gamit, at matutulog. Handa na ako sa katahimikan. Handa na ako sa pag-iisa. Ngunit habang tinatahak ko ang daan sa gitna ng maraming tao, isang pamilyar na boses, isang boses na mas matinis at mas masaya, ang tumawag sa aking pangalan. Lola, napalingon ako sa direksyon ng boses na iyon. At doon, sa gitna ng dagat ng mga mukha, nakita ko siya. Ang aking apo na si Bea. Kumakaway siya sa akin, at sa kanyang kabilang kamay ay may hawak siyang isang maliit na lobo na kulay dilaw. Habang papalapit ako, nabasa ko ang nakasulat dito. Welcome home, Lola. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa aking mga labi. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang natigilan nang makita ko kung sino ang nakatayo sa tabi niya. Ang aking anak na si Marco. Napatigil ako sa aking paglalakad. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi ko ito inaasahan. Hindi ko inaasahan na sasalubungin nila ako. Akala ko ay galit pa rin sila. Lumapit sila sa akin. Si Bea ay halos tumatakbo na. Niyakap niya ako ng mahigpit. Lola, I missed you so much. Kamusta po ang biyahe ninyo? Maganda po ba talaga sa Batanes? Napakaganda, apo, sabi ko, habang ginagantihan ko ang kanyang yakap at hinahaplos ang kanyang buhok. Ang kanyang yakap ay isang paalala na mayroon pa ring init at pagmamahal na naghihintay sa akin. Pagkatapos, tumingin ako kay Marco. Nakatayo lang siya roon. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Mayroong isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pilit, hindi mapanukso, isang ngiting may halong hiya at isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya, sinseridad. Welcome home, inay, sabi niya sa isang mahinang boses. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit o panunumbat. Sa halip, ang nakita ko ay isang uri ng pagod, ngunit isang pagod na may kasamang pagtanggap. Salamat, anak. Sagot ko. Ang mga salita ay tila hirap lumabas sa aking bibig. Dala ng pagkabigla. Kami na po sa maleta ninyo, inay, alok ni Marco, at kinuha niya mula sa akin ang hawakan ng aking bagahe. Si Bea naman ay masayang naglalakad sa aking tabi, hawak-hawak ang aking braso. Habang naglalakad kami papunta sa parking lot, nagsimula akong magkuwento. Ikinuwento ko ang tungkol sa mga burol, ang tungkol sa mga ivatan, ang tungkol sa mga bago kong kaibigan. At sila ay nakikinig. Hindi tulad ng dati, na parang naghihintay lang matapos akong magsalita. Ngayon, nakikinig sila ng may tunay na interes. Wow, Lola, mukhang ang saya niyo po talaga, sabi ni Bea. Oo, apo. Sobra, sagot ko, at napatingin ako kay Marco. Nakita ko siyang tumango. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Pagdating namin sa kanilang sasakyan, nagulat ako. Ang malaki at mamahaling SUV nila ay wala na. Ang nakaparada ay isang mas maliit, mas simpleng sedan. Si Marco ang nagbukas ng pinto para sa akin. Isang simpleng kilos, ngunit para sa akin, ito ay may malaking kahulugan. Habang nasa biyahe pa uwi, ipinakita ko sa kanila ang mga litrato sa aking kamera. Ito si Stella, ang kaibigan ko. Ito naman si Victor, sabi ko, habang ipinapasa ang kamera sa likod kung nasaan si Bea. Ang ganda niyo po dito, Lola, sabi ni Bea nang makita niya ang litrato ko sa bayang Rolling Hills. Mukha po kayong artista. Natawa ako. At narinig ko rin ang mahinang pagtawa ni Marco mula sa driver's seat. Ang biyahe na iyon ay puno ng mga kuwentuhan at tawanan. Tila ba ang bigat na namamagitan sa amin sa loob ng maraming taon ay unti-unting nawawala. Nang malapit na kami sa aking apartment, nagsalita si Marco. Inay, sabi niya, ang kanyang tingin ay nasa daan,
Sa darating na Sabado po, kung hindi po kayo abala, sana po makapunta kayo sa bahay para maghapunan. Natahimik ako. Isang imbitasyon para maghapunan. Hindi dahil kaarawan ko, hindi dahil Pasko. Isang ordinaryong Sabado, ako po ang magluluto. Dagdag niya, na para bang nabasa niya ang pag-aalinlangan sa aking isipan. Tumingin ako sa kanya, at sa salamin sa harap, nagtama ang aming mga mata. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang pakiusap na subukan naming muli. Sige anak, sagot ko. Darating ako. Ihinatid nila ako hanggang sa mismong pinto ng aking apartment. Si Marco ang nag-akyat ng aking mabigat na maleta. Bago sila umalis, niyakap ako muli ni Bea. See you on Saturday, Lola. Si Marco naman ay tumayo lang sa harap ko. Magpahinga na po kayo, inay. At pagkatapos, sa isang kilos na lalong ikinagulat ko, kinuha niya ang aking kamay at nagmano siya. Isang kilos ng paggalang na matagal na niyang hindi ginagawa. Nang maisara ko na ang pinto, sumandal ako dito. Ang aking puso ay puno ng isang emosyon na hindi ko mailarawan. Hindi ito purong saya. Hindi rin ito purong kalungkutan. Ito ay isang halo ng lahat. Isang halo ng pag-asa, pag-aalinlangan, at pasasalamat. Ang bagong pagsalubong na natanggap ko ay hindi lang sa airport. Ito ay isang pagsalubong sa isang bagong simula. Isang pagsalubong sa isang bagong pagkakataon para sa aming pamilya. At sa gabing iyon, habang inaayos ko ang aking mga gamit, isang ngiti ang hindi nawala sa aking mga labi. Dahil sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman kong umuwi na nga ako. Ang araw ng Sabado ay dumating. Ang araw ng hapunan sa bahay ni na Marco. Sa buong umaga, habang nag-aayos ako ng aking mga gamit mula sa Batanes, hindi ko maiwasang makaramdam ng halo-halong emosyon. Isang bahagi ng akin ang nasasabik, ngunit mayroon ding isang bahagi na kinakabahan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na pupunta ako sa kanilang bahay. Hindi dahil may emergency, hindi dahil may okasyon, kundi dahil sa isang simpleng imbitasyon para maghapunan. Isang imbitasyon na may kasamang pangako, ang pangako na si Marco mismo ang magluluto. Naghanda ako ng maaga. Pinili kong isuot ang isang bestida na binili ko mula sa isang maliit na tindahan sa Batanes. Simple lang ito, kulay bughaw na parang dagat, ngunit sa tuwing isinusuot ko ito, naaalala ko ang pakiramdam ng kalayaan. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin pabalik ay mukhang payapa, mukhang masaya, mukhang buo. Hindi na siya ang Elenang laging nag-aalala, ang Elenang laging pagod. Sa gabing ito, pupunta ako sa bahay ng aking anak. Hindi bilang isang bangko, hindi bilang isang tagasalo ng problema, kundi bilang kanyang ina. Bilang si Elena, eksaktong 7:00 ng gabi, kumatok ako sa kanilang pinto. Ang bawat katok ay may kasamang kaba. Paano kung maging awkward ang lahat? Paano kung bumalik na naman kami sa dati? Ngunit nang bumukas ang pinto, ang lahat ng aking pangamba ay unti-unting nawala. Si Marco ang nagbukas. Nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt at isang itim na apron. May mga mantsa pa ito ng kung anong sarsa at naamoy ko ang masarap na aroma ng nilulutong pagkain mula sa loob. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiting totoo. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Welcome, inay. Tuloy po kayo. Pagpasok ko, isang kakaibang eksena ang bumungad sa akin. Ang kanilang bahay, na dati laging parang showroom ng mga mamahaling gamit, ay mayroon ng pakiramdam ng isang tunay na tahanan. Ang mesa ay nakahanda na. May mga bulaklak sa gitna at mga kandilang nakasindi. Nakita ko si Bea na tumutulong sa kusina, naghahanda ng mga plato, at sa sala, nakaupo si Isabel, nagbabasa ng isang libro. Nang makita niya ako, tumayo siya. Mayroong isang sandali ng katahimikan sa pagitan namin. Ang katahimikan na iyon ay puno ng mga salitang hindi masabi, mga sakit na hindi pa tuluyang naghihilom. Ngunit siya ang unang nagsalita. Magandang gabi po, Elena, sabi niya sa isang boses na neutral. Hindi ito mainit, ngunit hindi na rin ito malamig na parang yelo.
tulad ng dati. Mayroon ng kaunting espasyo para sa posibilidad. Magandang gabi, Isabel. Sagot ko, kasabay ng isang maliit na ngiti. Umupo kaming lahat sa hapagkainan. Inihain ni Marco ang kanyang niluto. Inihaw na manok na may rosemary, roasted vegetables, sinangag, at isang simpleng ensalada. Simple lang ang mga pagkain, ngunit ang bawat isa ay inihanda ng may pag-iingat. Nang magsimula kaming kumain, ang unang ilang minuto ay medyo tahimik, ngunit si Bea, ang aking apo, ang bumasag sa katahimikan. Nagkuwento siya tungkol sa kanyang mga klase sa kolehiyo. Tungkol sa isang terror na propesor. Tungkol sa isang bagong kaibigan. At habang nakikinig kami sa kanya, unti-unting nawala ang ilangan. Sumunod na nagkwento si Marco. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang bagong proyekto sa kanyang trabaho. Ikinuwento niya ng may sigla kung paano sila natututong mag-budget. Kung paano nila natuklasan na mas masarap palang kumain sa bahay. Kung paano nila napagtanto na hindi pala nila kailangan ng mamahaling bagay para maging masaya. Nagulat ako nang magsalita si Isabel. Sinabi niya na nagsimula na siyang maghanap ng trabaho online. Isa siyang accountant bago sila ikasal. At ngayon, gusto na raw niyang bumalik sa kanyang propesyon. Masyado na akong matagal na nasa bahay lang, sabi niya. Hindi siya nakatingin sa akin, kundi sa kanyang plato. Kailangan ko na rin sigurong magkaroon ng isang bagay na sarili ko. Ang kanyang mga salita ay simple lang, ngunit para sa akin, ito ay isang malaking hakbang, isang pag-amin na kailangan na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape kami sa sala, inilabas ko ang isang maliit na album, ang mga litratong ipinaprint ko mula sa Batanes. Ikinuwento ko sa kanila ang bawat larawan, ang kwento sa likod ng bawat ngiti. At sa unang pagkakataon, nakita kong tunay silang interesado. Nakikinig sila, nagtatanong, tila ba ngayon lang nila ako nakikilala? Hindi bilang isang ina o isang provider, kundi bilang si Elena, isang taong may sariling mga pangarap at karanasan. Nang ako ay paalis na, inihatid ako ni Marco sa labas. Habang naglalakad kami papunta sa aking sasakyan, nagsalita siya. Salamat po sa pagpunta, inay. Alam kong hindi naging madali, sabi niya. Hindi nga naging madali, anak. Pero importante ito. At handa akong patuloy na subukan kung handa rin kayo. Handa po ako, inay, sabi niya. At nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Niyakap niya ako. Pangako po, magiging mas mabuting pamilya na tayo, Aya. Habang nagmamaneho ako pauwi, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Hindi pa perpekto ang lahat. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Marami pang kailangang ayusin. Ngunit sa gabing iyon, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa aming pamilya, pag-asa. Ang posibilidad na ang isang tunay na pagmamahal na hindi nakabatay sa pera ay maaaring muling mamukadkad. Pagdating ko sa aking apartment, umupo ako sa aking desk at binuksan ang aking lumang talaarawan. Ang talaarawan kung saan ko isinusulat ang aking mga pinakamatinding sakit at kalungkutan. Ngunit sa gabing ito, iba ang aking isinulat. Isinulat ko ang tungkol sa biyahe sa Batanes. Isinulat ko ang tungkol sa hapunan. Isinulat ko ang tungkol sa lahat ng aking natutunan. At sa huling pahina, isinulat ko ito, ngayong gabi, naintindihan ko na. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagbibigay ng lahat hanggang sa wala nang matira para sa sarili. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pagsasakripisyo ng sariling dangal para sa kaligayahan ng iba. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay at tumatanggap. Ito ay nirerespeto at pinapahalagahan. Ngayong gabi, hindi ko na kailangan ng permiso para mabuhay. Hindi ko na kailangan magsakripisyo para mahalin. Dahil ang Elenang natagpuan ko sa Batanes, ang Elenang umuwi ngayong gabi, ay isang Elenang sa wakas ay natutong mahalin ang kanyang sarili tulad ng pagmamahal niya sa iba. Isinara ko ang talaarawan. Pinatay ko ang ilaw. Humiga ako sa aking kama at ngumiti sa dilim. Bukas ay isang bagong araw. At ako
Ako ay isang bagong Elena. Isang Elenang sa wakas ay malaya.